Finally, lumabas na ang katotohanan. Si Torre na ang bagong PNP chief. According to E.S. Bersamin, accomplishment ang dahilan kung bakit nilagay ni Marcos si Torre bilang PNP chief. Ano ba ang accomplishment ni Torre? Walang iba kung hindi ginipit ang mga Duterte at ang lahat ng taga-suporta ni Pangulong Duterte, katulad ni Pastor Kibuloy. Si Torre may dahilan kung bakit napunta si Pangulong Duterte sa dahig. Si Torre rin ang dahilan kung bakit nakulong si Pastor Kibuloy. Kaya nga mga kababayan, isa lang ibig sabihin nito, kung nirewardan ni Marcos si Torre because of his accomplishment, therefore, tatuwa si Marcos sa ginawa ni Torre. Ano ba yun? Kung hindi ginipit ang mga Duterte at ang mga tapat niyang tagasunod. So therefore, si Marcos ang talagang dahilan sa lahat ng panggigipit sa mga Duterte. Huwag na po natin patagalin mga kababayan, so palpalin na po natin itong mga kuda ni Banat Bay patungkol po kay PBBM. Sinisisi na naman po nila si PBBM doon sa nangyari sa mga idol nila. And gusto nilang haluan. In my opinion, hinahaluan po nila ng mali siya ang pagkakapromote po ni General Torre bilang PNP chief, no? So una sa lahat, yung sinasabi niya na panggigipit, na paninisi niya kay PBBM na ginipit daw yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, yun po ay isang malaking kahangalan mga kababayan, kaya dapat po natin binabasag ang mga naratibo ng mga ito. Dahil kung hindi, sila po yung papaniwalaan. Uulitin ko, isang malaking kahangalan po yung sinasabi niyang dahilan kung bakit po na-promote si General Torre bilang PNP chief. Sinasabi niya dahil daw sa accomplishment ng panggigipit ni General Torre sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Yan po isang malaking kahangalan. Kahit hindi po si PBBM ang presidente ngayon, gagawin po ng kahit sinong PNP chief or CIDG chief, no? Gagawin nila ang kanilang trabaho at yun ay ang mag-enforce ng batas, no? Ipatupad ang batas at ang due process. So hindi po totoo at huwag niyo pong paniwalaan ang sinasabi nito na ginipit po ni General Torre ang kanyang mga idol. Dahil hindi pa man presidente si PBBM, may mga kaso ng kinakaharap si Kibuloy at si dating Pangulong Duterte. So anong gusto mong gawin ni PBBM, Banat Bay? Gusto niya na harangin ang pagpapatupad ng batas at due process? Palibasa hindi kayo nasanay ng due process Palibasa para sa inyo nung panahon nyo, walang due process kaya ang daming biktima ng EJK. Kaya yan, nakakulong ang idol niya sa ICC. Tapos isisisi nyo kay PBBM. In the first place, si dating Pangulong Duterte ang humiling. Nasabi niya, madaliin, andyan na, ready siya, sisipain niya, sasampalin niya ang ICC. Hindi nga siya makaintay atat na atat nga siya Tapos yan, dumating na, puro kayo reklamo, puro kayo paninisi kay PBBM. Tapos gusto niya pang haluan ng malisyosong kulay ang pagkakapromote kay General Torre. Sinasabi mo na kaya na-promote si General Torre ay dahil sa pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte at ni Kibuloy at sinisisi mo to kay PBBM? Uulit-ulitin po natin mga kababayan para labanan ng naratibo ng mga ito. Si dating Pangulong Duterte at si Kibuloy po ay may mga kaso na hindi pa man presidente si PBBM. Ngayon, kung kinailangan nila General Torre na ipatupad ang batas at due process, anong kinalaman ng Pangulo doon? Alangan namang harangin niya, hindi po ba? Alangan namang sabihin niya, sandali, huwag mong ipatupad ng batas. Poprotektahan ko yung mga yan. Kaya yan ang ginagawa ng mga DDS na ito. Isisi ng isisi kay PBBM. Linawin po natin na hindi po panggigipit yung ginawa kay dating Pangulong Duterte at kay Kibuloy. May mga nagsampa po ng kaso laban sa kanila. Kaso, ang malas nyo, mga DDS, pinatutupad po ngayon ang batas at may due process. At yan ang hindi nyo kayang tanggapin. Yang katotohanan na yan. Kaya lagi kayong masasaktan dahil hindi nyo kayang tanggapin ang tama at totoo. Ang gagawin nyo lang ay paninisi at hahaluan ng malisyosong kulay ang mga pangyayari para magmukha kayong biktima, para magmukha kayong kawawa. Unfortunately sa inyo, nandito kami para basagin ang naratibo nyong pulpol, palyado. Babasagin namin ang naratibo nyong pulpol at palyado. Tsaka teka, di ba kayo ang tumatawag ng weak kay PBBM? Eto nga itong user na to Tinawag niyang TANGA si PBBM, or siya nga. Ayan, basahin niyo na lamang po. Di ba tinatawag niyo siyang weak leader, hindi marunong magpresidente? Tapos ngayon, sisisihin niyo na nakulong ang mga idol niyo. Si dating Pangulong Duterte at si Kibuloy. So, ibig sabihin lang nito, pinatunayan niyo na hindi weak si PBBM. Kasi kung weak siya, bakit naipakulong ang mga idol niyo? Kasi di ba siya yung sinisisi niyo? Sinisisi niyo siya.
na kanyo, pinakulong ang mga idol nyo, ginipit, kahit hindi naman. Kahit ang totoo ay pinapatupad lang naman ng kapulisan ang batas. Kasi may mga nagreklamo at nagsampa ng kaso sa kanila. Pero yun ang gusto nyong isipin, yun ang gusto nyong palaganapin, yun ang gusto nyong itanim sa utak ng mga Pilipino. Na kanyo, ginigipit ang mga idol nyo. Pero teka, sabi nyo weak. 'Di ba? Yan ang pinapangalandakan nyo, weak leader, mahina. Bakit naipakulong ang mga idol nyo? Yan ang hirap sa inyo. Ang yayabang nyo, pero at the end of the day, kayo naman pala itong napapahiya, kayo itong nabibigo. So saan kayo dinala ng kayabangan nyo? Hanggang ngayon, andyan pa rin yung kayabangan nyo, andyan pa rin ang paninisi nyo, at ang kabastusan nyo. Kaya kayo minamalas at nakakarma. Buti nga sa inyo. Anyway, ipagpatuloy niyo yung ginagawa niyong paninisi, pagyayabang, pambabastos, at kung ano na pang ginagawa niyong paghilap pababa kay PBBM at sa admin nito. Dahil ang nagiging resulta naman ng ginagawa niyo ay kamalasan niyo, hindi pabor sa inyo, kayo ang nabibigo. Sa ibang balita mga kababayan, nag-trending po ang deposit slip na ito sa social media. Ayan, binahagi po ng content creator na yan. Yan po ay patunay na existing po talaga yung bank account na sinasabi ni Senator Trillanes na joint account ni dating Pangulong Duterte at ni BP Sara. Kasi may nagdeposito po at tinatanggap pa rin yung deposito. No? So, yan po ang isa sa mabubulat lahat pagdating po ng impeachment. So, sa inyong mga DDS, hanggat hindi nagbabago ugali nyo, yung kayabangan nyo at kahambugan nyo at kabastusan nyo, ipagpatuloy nyo, patuloy pa rin kayong mabibigo at patuloy pa rin kayong mamalasin or makakarma. Kasi alam naman natin pare-pareho kung anong tama at totoo at kung anong tamang gawin. No? Harapin nyo na lang. Sabihin mo sa mga idol nyo, harapin nyo na lang ang mga kasong isanampan sa inyo, kagaya ng ginawa ni Senator De Lima, kung totoong mga inosente kayo. Pero kung kayo ay may kinakatakutan at mga idol nyo may kinakatakutan, alam na mga kababayan, magpupugaan, aalis, magtatago, iiwasan ng pag-aresto. Hindi po ba? So kayo na lamang po humusga mga kababayan, hindi po tayo titigil sa pagbasag sa mga pulpol na naratibo ng mga DDS na ito dahil hindi po tayo dapat pumayag na sila ang mamayagpag dahil kung hindi, pag yung mga yan ay nakabalik sa pwesto, talagang ngayon pa lamang, punong-puno ng puot at galit ang puso nila, maghihiganti po ang mga yan. Salamat po sa panonood.